Viral ngayon ang road rage sa Antipolo na siyang kinainit ng ulo ng mga netizens nang batukan ng isang lalaking naka-Hilux ang isang ama na tulak-tulak ang isang kariton na may kasama pa itong isang 3 taong gulang na anak na babae. Makikita sa video na nagsisigaw at pinagmumura ng lalaki ang nagkakariton in spite pa sa pangaawat ng isang concerned citizens. Hindi lang niya minura, binatukan pa ang tao na siyang kinatakot ng batang paslit. Kahit sino naman ay talagang magagalit at maiinis sa ginawa ng lalaking nakakotse na kalaunan ay napag-alamang kapatid pala ng komedyanteng si Pokwang. Ipinaabot ni Pokwang ang paumanhin sa madla sa pamamagitan ng pagla-live sa kanyang social media account. Inamin niyang kapatid niya ang lalaking nasa video. Humingi rin siya ng paumanhin sa mag-ama at sinabing dadalawin niya ang mga ito. Sinabi niya na hindi niya ikinatuwa ang nangyari at hindi niya kinukonsenti ang maling ginawa ng kapatid. Mariin niyang sinabi na ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan, na isa lamang ang nagkasala at hindi ang buong pamilya. Maraming content creators ang nag-post sa kanilang family pictures at nakatanggap ng maraming hates. Isa sa mga ikinagalit ng netizens ang tila ba pang-aapi ng isang may kaya sa isang dukha. Matatandaan na noong mga nakaraang taon sa isang interview kay OG Diaz, naglabas ng sama ng loob si Pokwang laban sa kanyang mga kapatid at ngayon mukhang nahaharap na naman sa stress si Pokwang dahil sa kinasangkutan ng kapatid. Kung babalikan natin ang kwento ng kanyang buhay na kanyang ibinahagi, sila ay mula sa napakahirap na pamilya. Kwento ni Pokwang na 12 silang magkakapatid. Palipat-lipat sila ng bahay dahil hirap sila sa pagbabayad ng upa. Nagmula sila sa Pasig hanggang sa nalipat sila sa Antipolo noong 1980. Nabanggit niya na sa sobrang hirap ng kanilang buhay ay mas madalas silang tulog kaysa sa kumain. 17 taong gulang si Pokwang nang nag-entertainer siya sa Japan at nang makauwi siya sa Pilipinas ay napunta naman siya sa mga comedy bar. At doon nga nabansagan siyang babaeng bakla dahil sa husay nitong magpatawa. Hanggang sa nirecommend si Pokwang na sumali sa contest ng Clown in a Million, na kung saan ay tinanghal naman siyang winner. At doon na nga nabigyan ng sunod-sunod na offer si Pokwang sa showbiz, and the rest is history. Dito na rin emosyonal na pinahayag ni Pokwang ang saloobin niya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga kapatid. Nagkasakit ang ina ni Pokwang ng demensya. Harapang sinabi ni Pokwang sa interview na hindi ko kayo sinisisi bakit nagkasakit si mama, pero I think ito yung reason bakit nagka-demensya ang mama, sa kakaisip sa mga anak na hindi nag-success sa buhay. Ang mga kapatid daw kasi ay panay sumbong ng problema sa kanilang ina dahil hindi nila kayang dumirekta kay Pokwang sa tuwing manghihingi ang mga ito ng pera. Dumating pa nga daw sa point na nagsisinungaling ang kanilang ina upang makahingi lamang sa kanya ng pera para ibigay naman sa kanyang mga kapatid. Tinanong ni OG kung bakit hindi sila direktang makahingi ng pera kay Pokwang. Ang sagot naman ni Pokwang ay dumating na daw siya sa puntong enough, tama na, may sarili na daw silang pamilya at magkanya-kanya na lang daw sila ng sikap. Ilang taon na rin daw kasi niyang sinusuportahan ang kanyang mga kapatid. Naniniwala si Pokwang na pag ang tao ay gustong umangat, magsisikap ito at hindi palaasa. At hindi naman daw habang buhay na karga-karga niya ang kanyang mga kapatid.